Bale, ayan guys, ayusin natin yung ating motor. Ito, magpapalit tayo ng battery dito sa Ninja 400. Tapos dito naman, talagay tayo ng gasket, exhaust gasket, no? Kasi missing yung gasket niya. Kakapagawa lang natin ng, ng thread. Nire-thread yan guys. In-oversize na yung bracket ng exhaust. Ayan guys. Yan, in-oversize na to. Nilakayan, naputol kasi yan eh. Naiwan doon sa may makina. Pinaano natin, machine shop. Lalagay tayo ng gasket na itong exhaust. Dito magkapalit tayo battery sa big bike natin. Ito guys, ito yung natin. Ito yung battery natin, no. Yan. Yung nasa akin kasi nasa kuya ko eh. Sira na yung battery. Testing niya kasi ito sa big bike. So may KTM na RC. So hindi niya ito napagana kasi yung nasalpak niya, yung luma pa din. Then lalagay na ulit natin yung battery niya. Ito talaga yung battery na ito. Yan, agutin natin yung battery na luma. Ito bago pa to eh, kaso hindi na kasi nagagamit yung motor ng utol ko. Kaya nasira na rin yung battery. Sayang lang. Kahit i-charge wala na, dead bat na talaga. Hindi niya kaya pag-start yung big bike natin. Yan mga idol, nalagay natin yung battery ng Ninja 400. Testing muna natin bago natin ibalik yung mga puwan. Testing natin kung gagana. Okay na guys, pwede natin ibalik yung upuan. Mandar na ulit. So ito naman susunod natin. Papalit tayo ng gasket. Ay, maglalagay pala kasi walang exhaust gasket eh. Medyo may backfire, nasingaw-singaw eh. Guys, bali naglabas na tayo ng tools. Babaklasin muna natin yung exhaust. Naka-oversize ng seat eh.
para walang singaw yung exhaust. Ito pala yung exhaust natin guys, na ilalagay. Yung itsura niya. Ganda lang yung gasket. Lagyan na natin. Kasi pag may singaw, yung hatak rin. Pigil din, pigil. Lagyan na natin mga idol. Ayan guys, balik na natin yung exhaust. So yung gasket nasa loob na din. Dapat dyan may grasa sa loob para hindi na nalaglag yung yung gasket. Para pag nilagay mo tong tubo, sakto dun na nakasalpak talaga yung nakasalpak na maayos yung gasket. So ayan, bago natin likpitan, ayusin muna natin yung bracket. Ito guys, ayusin muna natin yung bracket ng exhaust. So ito pansamantala lang, spring muna. Kasi conversion lang naman to. Ito pang Honda Wave din. Syempre Russo yung motor natin, kinonvert din. Ito hindi siya sock dun sa kanyang itong parang foot peg nya na bracket. Hindi sakto yung butas dun, kaya nilagyan natin ito para yung bracket lang yung exhaust natin. Ilalagay ko muna. Ayan guys, ganyan lang muna yung ginawa ko kung samantala. Dito lang siya nakalagay yung spring. Yan, hindi na mag-focus ito. Ayan, sinabit ko muna dyan. Kaya nagalaw-galaw pa exhaust na yun. Kung samantala lang naman to. So papa-fix natin yung bracket niyan dito Tapos yung natin guys dito, yung grab bar, papalagay tayo ulit. Ilalagay natin yung pang 125. Abangan nyo na lang yung vlog na yun guys, kasi papayos natin yung bracket na exhaust tsaka yung sa grab bar. Then tingnan natin kung anong concept yung maisip natin. Pang daily ko kasi ito kaya minsan naisip ko rin maglagay ng top box. May top box naman ako dyan. Depende sa mood natin. So ikutan na natin yung ating tornilyo. So dapat hindi masyadong maikpit para hindi tayo maputulan. And guys, testing na natin kung may singaw pa ito. Yun guys, okay na. Lumana na yung ating motor. Tsaka yung exhaust, wala na rin singaw. Di ko na rin naririnig na may singaw na siya. Kasi pag may singaw, maririnig mo naman agad na maingay dito banda sa makina. Ngayon wala naman ako naririnig na maingay, na parang may singaw. Okay na, ngayon lang. Sobrang dali lang ng mga ginawa natin ngayon. So update lang naman dito sa mga motor natin. Susunod guys, papalagay ko na yung bracket, grab bar sa likod yung pang 125 para medyo pumorma. Tsaka may pag sinisentestan ko kasi wala akong hawakan, kaya para may rin tayo, may mahawakan. So yun guys, nandito tayo sa Anabo Imus. Dito nagpapagawa pag mga
pa-machine shop. Yan, si Al. Papagawa natin tong bracket natin. No? At itong grab bar para sa Rusi wave conversion natin, no? Yung Rusi.